Mga pagbabagong gagawin po dyan sa Bureau of Customs at ang kampanya natin upang labanan ng smuggling. Makakausap natin si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner Nepomuceno, sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL News 558. Good morning din po, Sir Aljo. Sa ating Opo. mga kababayan, good morning po. Congratulations again, sir, sa inyo pong pagkakahirang bilang pinuno po ng Bureau of Customs. Ano po ang marching order ng Pangulong Bongbong Marcos po sa inyo, Com? Upang sa ganon ay malinis sa mga tiwaling mga personnel ng Bureau of Customs, mapataas ang koleksyon ng adwana at labanan ng smuggling. Tama po. Dalawa ho kagad yung gusto niyang gawin po namin. Opo. Una, maghabol tayo sa koleksyon para sa taong na to. Kasama na, of course, yung 2025 na koleksyon. Confident po ako yung 2025 magagawa po namin sundin si Pangulong Bongbong doon sa 1.1 trillion pesos na target. Pero this year, susubukan ho natin kasi marami ho tayong kukumpuniin at medyo babaho yung ating naging koleksyon. Kaya maghahabol this year. Sisikapin lang po namin this year. Sana'y magawa namin. Ang pangalawa naman yung good governance na tinatawag, kailangan na pagandahin yung pagpapatakbo ng BOC. Alam naman po natin, napakaraming balita. Kung may mga nangyayari dyan na mga hindi maganda, kailangan itigil po natin yan. Ngayon, para magawa yan, ang pinaliwanag ko kay Pangulong Bongbong at natuwa naman siya, ang pagbabago dapat bukod sa sarili ho natin, given naman po yan, subalit mahirap pong asahan lang ho yung pagkukusa ng ating mga kasamahan. Marami namang mga mababait sa Bureau of Customs. Kaya lang, ang kailangan ko po ay gawan po ng tinatawag na technology-based solutions. Upang kahit gustuhin pa po namin, kahit ako mismo, kahit gusto ko mag-utos halimbawa lang ng balit. Opo. Kapag ang sistema po natin ay foolproof, hindi mo kaya i-tamper, hindi mo kaya i-override. Opo. At kanay 100% digitalized, mahirapan po tayong gumawa ng kalokohan. Yun po ang tamang solusyon ho dyan. Kahit po anong gawin nating pakiusap, pananakot, ang kailangan po natin mas matibay na kakampi natin technology. Ang ibig sabihin po nun, Sir Aljo, Opo. magpapile pa lang ho kayo ng inyong mga dokumento. Ang tawag po dyan, mga bill of lading, mga lahat ng dokumento upang ma-evaluate, ma-assess, malaman ng BOC magkano babayaran at babayaran nyo na. Lahat po yan para nasa computer na lang. Para pumunta ho kayo ng bangko, halin tulad ko lang, pupunta ka ng ATM, may pipindutin lang, ano serbisyo gusto mo? Gusto mo mag-withdraw? Gusto mo mag-withdraw ng 10,000? Hindi, pipindutin mo yon. Kung meron kang lamang 10,000 sa bangko, makuha mo. Kasi fully digitalized. Hindi na po natin matatamper yon. Yan nga lang po, hindi po napakabilis gawin yan kasi may procurement system po ang pamahalaan natin. Hindi po natin pwedeng gawin ng isang araw lang yan. May mga proseso po yan. Yan ang unang-una natin gagawin. Ang pangalawa, sinabi ko sa kanya, kasi 10 yung sinabi ko, kailang kulang po tayo sa oras, pero yun ang unang-unang pinakamahalaga, technology. Pangalawa, may tinatawag ko tayong Port Load Survey Report, PLSR. Ang ibig sabihin naman yan, bago pa lang umalis yung kargamento sa ibang bansa, kahit ang dati ng mundo yan, sinasubmit na po sa BOC digitally, electronically. Ano yung laman nun? Kung ang laman nun is worth 10 million pesos at ang laman nun ay 10,000 sapatos, pagdating dito sa Pilipinas niyan, yun dapat ang laman yan kasi na PLSR na dun sa kabilang dako ng mundo. Pagdating dito, mahihirapan na po yung may mga masamang intensyon na baguhin yun, na gusto nga ibaba yung babayaran, hindi na nila magagawa yun kasi inconsistent na. So yung dalawang bagay na po yan ang kailangan po natin magawa. Okay. Upang hindi na lang po tayo asa dun sa kusang pagbabago ng ating mga kasama. Anong tawag ko doon, sir? PLSR? Port Load? Ano yung SR? Survey, Port Load Survey Report. Ano po yung narinig po natin? Ang halimbawa lang po niyan, SGS. SGS. Ang mga third party po. Pero marami po yan. Hindi po natin gagawin exclusive sa isang partido lang po yan. Pag kayo pong importer, sasabihin lang namin, alin ang mga accredited na worldwide, mga kilala. Isa lang po ang SGS doon. Okay. 7, 8 po yan. May mga equipment na tayo dyan existing na mga parang x-ray na makikita ka agad doon po sa loob ng mga
naglalaki ang mga container, kung ano talaga nasa loob niyan? Com? Tama. Actually, kasama po yan sa 10 inilista ko mga po. Okay. Sinabit kay Pangulong Bongbong. Tama po kayo. Meron po tayong mga existing machines. Kaya lang, sisiguraduhin po natin yung po yung pinakamakabago. Kasi kung obsolete na yan at hindi nagagawa yung kanyang function, parang display lang ho yan. Na kasi, di ba, may mga ulat naman dati na minsan nababago po yung pinaka parang picture, yung photo. Dapat wala na hong gano'n, ano? So, kailangan po yan, kagaya sa ibang bansa, naaral ko po yan dati, sa ibang bansa, hindi naman po yung mga pinakamaulan na bansa. Yung mga kahawig lang din natin, yung mga kagaya ng Thailand, ano? Yung truck nila, malayo pa doon sa x-ray machine. Nalalaman na po yun, ano laman nun eh. Opo. So, kombinasyon po yan. Malayo pa lang ho yun, kapag yung laman po nung inyong kargamento o nung inyong container ay consistent o kahawig o kapareho nung isinabit nyo digitally. Yun Opo. yung sinasabi ko, electronic submission. Kung magkahawig po yun, dire-diretso na po yung lalabas. Kaya lang, pag nakita po ng machine na kakaiba yan dun sa isinabit natin digitally Opo. nila, iba ang lilikuan yan. Okay. Magkakaroon po ng full inspection. Okay. So ito pong mga technology, the base solution na ito, sa buong port na ito ng Pilipinas. Alam naman po natin, archipelagic country ang Pilipinas. Napakalawak po ng karagatan. Baka mamaya niyan, ibabagsak nila kung saan-saan lang itong mga smuggled goods. Tama po. Opo. Tama ho kayo. Ang ating major ports, 17, tapos 38 o 37 po yung pinaka subports, ano. Yan po kailangan lahat may kapabilidad ng teknolohiya. Yun nga po yung sinabi ko kanina, no, yung tatlong bagay na yun. Subalit yung mga hindi po dadaong sa port, yan po ay yung tinatawag na parang nakikita natin sa TV, yung ibinabagsak sa pampang, sa dagat. Nakita naman po natin yun, yung mga droga, ibinabagsak sa dagat. Yan po ay wala sa jurisdiction ng Customs. Okay. Subalit, makikipag-ugnayan po kami sa Coast Guard, sa Navy, upang tulungan naman kami kasi hindi po namin kaya mag-isa po yan. Kailangan po yun, tama po yun. Kung binantay nga natin dito, makabago na tayo. Malulusutan tayo sa mga pampang. Sayang po pagod. Talaga maghanap ng paraan yan ang mga smuggler. Malusutan itong paghihigpit mo yung gagawin dyan sa Bureau of Customs. Wala naman ho tayo mga high-speed na mga vessel or helicopter. Helicopter talaga. Actually, wala ho tayong balak, sir. Wala pa. Okay. Actually, sa Table of Organization ng Customs, supposed to be merong watercraft division. Yes, sir. Opo. Kailang wala pa ho yun eh. Wala pa. Okay. Sige. Ito po maganda, less human intervention na. So ibig sabihin yan, magbabawas na ba ng tauhan ng Bureau of Customs at gaano ka-accurate na hindi po ma-manipulate ito pong i-introduce ninyong technology-based solution na ito? Tama po. Dalawang bagay po yung nabanggit po. Ganito po. Hindi po ito dapat partial lang o hindi lang po less human intervention. Dapat po ito 100% digitalized system. Okay. Magkakaroon lang po ng intervention. Yung nabanggit po nga, yung digital submission nyo, ito ang sinasabi, halimbawa lang, ang sinasabi, yan ang normal ginagawa dyan, yung munggo, nakalagay munggo, 10 toneladang munggo. Ang dumating, nakita natin sa x-ray, bigas. Doon lang magkakaroon ng human intervention kasi maiiba na po yung direksyon nyo, papunta na yan doon sa tinatawag na full inspection. Magkakaroon na ng paliwanagan yan. Diyan naman, kailangan may mga CCTV tayo, may mga electronic system tayo. Baka iiwasan natin, hindi ko naman sinasabing magkakaroon, dahil mga kasamahan ko naman po yan. Maiwasan po yung bulong-bulungan. Baka nga electronic, tama. Pagdating naman sa inspection, mali. Yan, babantayin din po natin yan. Subalit napakahirap na pong gawin ho yan talaga. Sa ibang bansa, kapag ginawa po na digital yung inyong submission, kasama po yung bangko dun bank documents. So napakahirap gumawa ng bank documents na peke na isasubmit ninyo. May mga security system. Sa ibang bansa pag ganyan ang sistema na fully digitalized, hindi po partial, fully digitalized, yung pong success rate po ng sistema nila hindi bumababa sa 80%. Okay. Sir, ano po ang inyong tugon naman dito sa tinatawag na
TARA system. Yan ba'y existing pa rin dyan at ano pong gagawin ninyo? Unang araw po nitong Lunes, nung pinanumpa ako ni Yes, sir. Pangulong Bongbong, Opo. pagdating ko pa lang sa BOC, ipinagbilin ko na po yan. Subalit sabi ko nga po, kahit ibilin natin ng 1,000 beses yan, alam nyo, yung dependent tayo sa kusang loob at pagmamahal ng ating mga kasamahan sa bansa, di ba? Digital solution pa rin talaga. Subalit, Okay. pinaliwanag ko na sa kanila, in-announce na sa kanila, itigil na po yan. Kung meron man, itigil na po yan. Subalitan, mangyayari lamang. Ang totoo po niyan, mangyayari lamang po yan. Ito ina-announce ko po sa inyo. Kung ako po mismo, titigil dapat. Kasi kung salita ako ng salita, ako naman kasali, wala naman susunod sa akin. Di po ba? Aha. So dapat, ang top management, top leadership mismo ng BOC ay sumunod sa ganyan na baguhin na natin to. Ang kagandahan naman, pinayagan naman po ako magdala ng sarili kong mga tauhan. Tauhan. Sinuporta naman po ako ni Pangulong Bongbong. Ang ibig sabihin, ibinigay na sa akin lahat ang tauhan ng mga gusto ko. Pag ako'y nagkamali, ako na talagang may kasalanan. So yung mga binitbit ko naman ay maaasahan po natin yan. Yung TARA system na ito ay parang grease money ito para masigurado at mapabilis ang pagproseso ng mga shipments without Oh, unnecessary delay. Yun yung mga sistema ho dyan, sir. Yung tama TARA po na yan. ito. Dapat ititigil po natin yan. Yes, sir. Tama. Okay. Hindi po napakadali, tanggapin po natin. Hindi naman po tayo Superman. Pero ang maipapangako ko lamang po, simula po sa aming team, yung binitbit kong mga tauhan, mga may mga pangalan naman yan. Siyempre, ayaw po namin mawasak naman yung aming pangalan. Aha. Sakripisyo na nga po ito, tapos ang mamanahin pa namin, wasak na pangalan. Maganda naman po yung aking trabaho gusto ko naman po yung aking trabaho sa Office of Civil Defense. Kaya lang dito po tayo kailangan ni Pangulong Bongbong. Tutulungan po namin siya. Pati po si Secretary Ralph Recto, nag-usap na po kami kahapon. Ako, kailangan ko po ng tulong niya upang maiayos na po natin, panahon na po talaga para iayos ang BOC. Okay. Maraming salamat, Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Magandang umaga po. Thank you. Thank you rin po. Salamat. Good morning! Aljo Bendijo sa DCXL News.